Good day sa inyo mga katiktik. Meron pala tayo ditong Redmi 9 Prime, Xiaomi Redmi 9 Prime to mga katiktik. Ayan o, automatic on siya at pumupunta po siya sa recovery, auto recovery. Alam nyo kung bakit siya pumupunta doon? Dahil may nakalagay doon sa baba mga katiktik, nakasulat na red. Nakalagay doon is NB data is corrupted. So, ipapakita ko sa inyo mga katiktik kung paano ang solusyon. Ayan o, auto recovery siya. Tapos dito may nakasulat na rin yan o, NB data is corrupted. So, pag ipindot mo yung reboot, babalik at babalik po siya dyan mga katiktik sa recovery mode. Ayan, ito ay Redmi 9 Prime. So, ipapakita ko sa inyo ang solusyon. Sana i-tested din ito sa inyo kasi maraming beses ko na ito nasubukan at tested naman po ito siya mga katiktik. Yun. Na-flash ko na ito at ganun pa rin. So, ibig sabihin mga katiktik, hindi po software ang problema kapag naging NB data is corrupted. Sa mga ano lang to mga katiktik ha, Redmi 9 Prime Lancelot. So, sa mga technician dyan na nanonood is alam nila mga katiktik yung Redmi 9 Prime Lancelot. Ayan. So, kailangan lang natin baklasin muna mga katiktik ang board. Fast forward natin ng ilang saglit mga katiktik para hindi maubos ang oras nyo. At ito na po yun mga katiktik, natanggal na natin lahat ng screws dito sa back. Ngayon, yung susunod natin tanggalin mga katiktik, ayan o, nakita nyo naman, NB data is corrupted. So, yun, ito yung board niya mga katiktik, may yupi-yupi pa yung bakal niya sa gilid. Ayan, tanggalin natin. Unahin nyo pagtanggal yung battery connector mga katiktik. Tapos, kailangan natin tanggalin itong board mismo mga katiktik. Yan. So, dahan-dahan lang sa pagtanggal. Medyo ingat lang tayo mga katiktik, lalo na sa mga first timer na magbaklas nito. So, iingatan lang po natin mga katiktik. So, ito yung tatanggalin natin, yung likod. So, cover lang po ito mga katiktik. Kayang-kaya yan tuklapin. Hindi po yan nakahinang. Tutuklapin lang po natin yan gamit yung ating pangtuklap na bakal. Ayan. So, tutukla po yan, yung tumalsik. Kasi hindi naman po siya nakahinang. At ang gagawin natin dito mga katiktik, nakita nyo itong bakal sa gilid dito. Kailangan natin yan putulin. Gamit lang tayo ng, ang sa akin nipper po ang ginagamit. Nipper lang po yan. Pero kung meron kayong pambili na tools, meron naman din cutter. Cutter na tools na para pang cellphone talaga mga katiktik. Ito sa akin nipper is ano naman din mga katiktik, working naman po yan. Yan din po yung ginagamit ko sa pag nag-JTAG ako sa mga A3S, Vivo Y15 JTAG. So ito yung tatanggalin yung mga katiktik na ano na bakal, yung taas lang kasi nahaharangan niya yung target natin na capacitor yan, resistor mga katiktik. So ito pag natanggal na natin, ganyan lang. Ang importante lang dito mga katiktik is makita na natin yung ano dyan, yung resistor na i-remove natin. So, ito yun mga katiktik. Ayan, kung makikita nyo. So, ito yun, bibilugan ko mga katiktik. Ayan, ito yung kailangan natin i-remove. So, tutuklapin mo lang yung mga katiktik. Itulak mo lang yan, walang lakas yan. Kasi maliit lang po yan mga katiktik. Kayang itulak yan. So, kailangan natin tanggalin lang yung resistor na yun mga katiktik. Ayan, so make sure ingatan nyo, baka madama yung katabi. Kaya pag tinulak nyo siya mga katiktik or tinanggal, is ingatan nyo yung katabi na hindi madamay. Kasi pag nadamay yan, baka magkaroon tayo ng ibang problema. So yun, nakikita na natin, natanggal siya yun o dumikit sa ating yung ginagamit natin pagtanggal yung kutsilyo na maliit. Yan, tabi lang natin siya. Itabi muna natin siya dito sa gilid. So parang sobrang liit talaga niya mga katiktik. Hindi na siya basta-basta makita. Pero pag sa microscope, so kitang-kita naman siya. So ganyan lang. Pag natanggal na natin, syempre, ayusin natin tong nayupi natin kanina pag-remove sa bakal. Yan. Tapos ibabalik natin yung takip syempre. At itesting na natin to mga katiktik. So wala po yung cut dyan mga katiktik. Talagang ito yung board na yan. Ayan o, nakikita nyo naman. Mayupi siya sa likod. Yan o, mayupi dito sa right side na bakal. Yan. Ititesting natin siya. So, unahin yung flex mga katiktik. Ihuli nyo yung battery. Yan. Battery connector yung pinakahuli. Yan ito.
At pag na-connect na natin mga katiktik, ipa-power on na natin. So pagka power on nito mga katiktik, babalik mo na siya doon sa auto recovery. Ang kailangan natin gawin mga katiktik pag lumabas yon ay lobat pa mga katiktik. So kung kailangan natin lagyan ng charger ilagay mga katiktik kasi hindi pa siya 10%, kaya ganyan ang lumalabas. Auto recovery po yan mga katiktik pagkatapos ayan o. Pumapasok pa rin siya at meron pa rin siyang NB data is corrupted. Ang gagawin nyo mga katiktik is i-hard reset nyo yan. Tapat nyo sa wipe data, wipe all data. Ayan. Confirm. Yan, i-wipe all data mo lang mga katiktik. Ayan, at hintayin natin na matapos yan. Ayan, and then back. Then reboot system na natin. So pagka reboot system natin mga katiktik, hintayin na natin yan hanggang sa magbukas. So mapapansin nyo dito mga katiktik is hindi na po siya mag auto recovery at wala na po yung nakasulat doon na NB data is corrupted. So antayin na lang natin magbukas. Ayan o. So yung dati mga katiktik na hindi pa natin ni-remove yung resistor na yun mga katiktik is hindi po talaga siya pumapasok sa home screen at lagi na lang doon sa recovery mode at may makikita na lang tayo doon na NB data is corrupted. So ngayon mga katiktik, nagbubukas na. Isi-set up na lang natin to mga katiktik. Next nyo na lang hanggang makarating tayo dito sa home screen. So ito pala yung ano natin na tinanggal mga katiktik na resistor. Ayan, so napakaliit niya, halos di makita. So ilagay ko dito sa LCD sa screen para makita nyo mga katiktik. Ayan o. Yan. Yan yung tinanggal natin. So ilalapit ko para masilayan nyo ng bahagya. Yan. Dito kasi white naman eh. Parang kuto lang ngayon o. Ayun o, napakaliit lang niya mga katiktik. Ayun o, sa check. Again na yan sa taas yung parang tuldok. Yan lang po yan mga katiktik. Ayan, ito yun. Yan, ito yung resistor na ni-remove natin. At success naman po ito mga katiktik. Ayan na nga, bumukas na at hindi na siya nag-auto recovery mode at wala na po yung NB data is corrupted. So next, skip na lang mga katiktik. At panoorin nyo hanggang dulo mga katiktik. Tested naman po siya. Meron naman po siyang signal at meron na po siyang data kasi may SIM card po tayong ilalagay dyan at yun nga, makikita nyo naman may signal siya, may bar at naka-data. So hanggang dulo na lang mga katiktik, panoorin nyo. At yun, success na po mga katiktik, nakapasok na tayo sa ating home screen. Ayan, papakita ko sa inyo ang model para malaman nyo na ito ay Redmi 9. Ayan, 9 Prime sa tools mga katiktik, makikita nyo. Redmi 9 Prime Lancelot. So ibabalik ko lang mga katiktik ang mga screw dito. Ayan, so ipapass forward ko lang kasi masasayang ang oras nyo mga katiktik. Pass forward natin pagbalik. Okay. Ilagay ko lang mga katiktik ang kanyang SIM tray at siyempre may kasamang SIM card yan. So ang gagawin natin mga katiktik is i-reboot natin yan. Reboot. Titingnan natin baka biglang babalik doon sa recovery mode mga katiktik. Kasi ganun po siya kanina mga katiktik nung hindi pa na-remove ang kanyang resistor. Kahit anong gawin nyo is babalik talaga doon sa recovery mode. So antayin natin mga katiktik. At naway may nakuha kayong idea dito. Don't forget to subscribe and syempre i-like mo na yung video kung isa ka sa natulungan nito mga katiktik. Ayan, isang like lang masaya na mga katiktik. Basta nakatulong sa inyo. Kung hindi naman nakatulong mga katiktik at same model tayo, baka may ibang problema po yung phone mga katiktik na hawak nyo. So dito mga katiktik is success tayo. Ayan o. So hindi na po siya bumalik sa recovery mode. So lumabas yan, pindutin mo lang isang beses ang volume up. Ayan mga katiktik. Ayan, so maraming salamat sa panonood at hanggang susunod.